balik operasyon ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Yan nga po ay matapos ang higit na isang buwang suspensyon sa operasyon nito. Ito nga po ay dahil sa sigalot sa gitnang silangan at epekto nito sa presyuhan ng kuryente. Paliwanag po ng ERC, mabisa ho naman daw ang temporary pricing mechanism pero maaaring hindi maging maganda ang epekto kung patatagalin pa ang suspensyon. Patuloy rin pong babantayan ng ERC ang galaw ng presyuhan sa WESM at ang sitwasyon sa gitnang silangan. Mga kapatid, marami pong dahilan kung bakit nga tumataas ang bill natin sa kuryente. Sa programang ito, ipinaliwanag po ni Professor Rogelio Alicor Panao ng UP Diliman Department of Political Science na malaki ang epekto ng demand sa generation charge na siyang bulto ng binabayaran ng mga consumer. Dahil mas mataas ang demand ng kuryente ngayong tag-init, natural lamang na tataas din ang generation charge. Dagdag pa rito ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa gitna po yan ng sigalot sa Middle East. Nilinaw din ni Panao na hindi Meralco ang nakikinabang sa pass-through charges gaya po ng senior citizen at ng lifeline rate. Sino may pakananin gusto ay provision ng batas, yung IPIRA law, na ganito yung pag-utos, yung mandato. Ito yung inuutos ng gobyerno bilang part ng kanyang social policy component, no? Yung layunin ng batas. Yan nga po ang tinig ni Professor Rogelio Alicor Panao ng UP Diliman Department of Political Science. Samantala, binili po naman ng Kadiwa ang nasa 6,000 kilo po ng repolyo mula sa mga magbubukid dyan sa Bugyas sa Benguet. Kwento nga po ng magsasakang si Romeo Wagayan sa programang ito. Ipinaani po ng Kadiwa ang kanilang repolyo sa halagang 10 piso per kilo. Sa kabila nito ay sinabi po ni Romeo na lugi pa rin daw po sila sa halagang ito. Kumuha daw po siya ng mga tao nga kasi para po mag-ani at maghatid ng repolyo sa truck ng Kadiwa. At dahil hindi nga daw makapasok ang mga truck ng Kadiwa doon mismo sa sakahan. Anya, nasa 20 pesos po per kilo ang kailangan para makabawi man lamang sila sa ginagasto sa pagtatanim. Meron pa raw po natitirang 25,000 kilo ng repolyo si Romeo na hindi pa rin po nasasaka o hindi pa rin po naaani. Pero siya'y dudang maibebenta niya ito sa parehong presyo na kuha ng Kadiwa. Yung Kadiwa lang po ang namili ng 10 piso. Pero pagka aanihan ko po to, wala po sir, wala. Baka 3 piso, 5 piso po. Dalhin ko pa sa trading po siyan sir. Yung sa presyong 5 piso. Yan nga po ang tinig at hinaing ni Romeo Wagayan, ang isang sa mga magsasaka dyan po naman sa ere ng Bugyas sa Benguet. Hindi ayuda, kundi subsidiya. Yan po ang hiling ng mga magsasaka. Ayon po yan sa grupong Sinag. Kailangan daw kasi ng mga magsasaka ng tulong mula sa gobyerno para maibsan ang kanilang gastusin sa produksyon. Ayon sa Sinag, sumipa na po sa 70,000 o 70,000 hanggang 120,000 piso ang input cost para sa kada ektarya. Sa gitna pa rin po yan ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo bunsod nga ng sigalot sa Middle East. Malayong-malayo po yan sa 60,000 piso bago pumutok ang gera. Dahil po dito sinabi ng Sinag na nasa 30,000 piso kada ektarya ang kailangang fertilizer subsidy ng mga magsasaka. Partially lifted na po ang cease and desist order naman sa Binaliw Landfill. Ayon po sa DENR Environmental Management Bureau ng Region 7, nakamit na daw po ng Prime Integrated Waste Management ang ilang kondisyon kaugnay po ng operasyon ng landfill. Pero mabigat po na requirement pa rin para sa muling pagbubukas po ng Binaliw ang gumugulong na rehabilitasyon at slope stabilization program para nga matiyak na hindi na mauulit pa ang nangyari pong landslide sa naturang landfill noong buwan ng Enero. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.